Magandang gabi po sa inyo, mga kaibigan. Narito po kami muli. Kapatid na Erning, kamusta na po kayo? Mabuting mabuti. Tayo ay inaawaan ng Diyos, kapatid na Jeriel, na minsan pang magkita na sa pamamagitan ng ating virtual na pagpapahayag ng mga kalooban ng ating dakilang Diyos. Patuloy nating isasagawa ito sapagkat ito ay atas ng ating pananampalataya at walang anumang bahid ng anumang personal na hangarin. Ang tanging hangarin natin dito ay purihin ang Diyos, luwalhatian ang Diyos, at siya po'y bigyan natin ng kaluguran sa tuwing tayo nag-aaral ng salita niya. Binabati natin pala yung mga kapatid natin sa Pilipinas. Sa London, meron din dyan sa Saudi Arabia, sa Middle East. Managkalat yung mga iglesia ni Yahushua yan. Sabi nga, ay sa pananampalataya at pananalig nila ay nagiging kasama natin sila sa paglilingkod na ito, kapatid na Jeriel. Yes. Maging dito sa Amerika, marami nang kumikilala doon sa pangalan, Yahushua. Ang dahilan, namang yan ang tamang, mas may sense na pangalan ng tagapagligtas kaysa doon sa pangalan Jesus. Di ba? Sino ba si Jesus? Yan ang tanong. Di ba? Sino ba nag-imbento niyan? O hindi yung mga pagano. Kasi merong religion, kapatid na Erning, sinasabi nila yung daw mga bagay na ginagawa ng iba, Christianized pagan practices. Sino ba nagbigay ng pangalang Jesus, kapatid na Erning? Alam niyo ba yung kasaysayang pangalan na Jesus? Galing yan doon sa Greek, sa pagan Greek, na pangalang Iesus, na ang ibig sabihin, the son of Zeus. Kasi nga, the son of God, for the Greek, Zeus is the God, the son God. So they named his son Iesus, which is a boy's name, Iesus. Without a letter S pala, kapatid na Erning, pag sabi mo yung Iesu, babae. Pero Iesus, lalaki. So, ginawang Jesus, o edi ginawang yung pagan name, ginawang Christian name. Yun ngayon ang lumaganap. Yan ngayon ang tawag nung di umano'y nagsasabing tagasunod ng Kristo. Mga Kristiyano daw sila. Pag tinanong mo anong pangalan ng Kristo, ang sasabihin nila, Jesus. Tapos sasabihin pa nila, yung pagdiriwang ng Pasko, etc., ay tinatawag na Christianized pagan practice. Yung mismong tawag mo doon sa tagapagligtas, Christianized pagan name. Yan ang hindi alam ng iba, kapatid na yan. Kaya ang pag-aaral natin dito, malalim. Hindi mababaw, malalim. Ayan. Ano po ang ating tatalakayin sa episode 76? Ating ipagpapatuloy ang ating pagtuklas at pagkakilala sa mga bulaang mga mangangaral, ang mga pag-uugali nila. Pero manalangin po muna tayo, mga kapatid. Panginoon po namin Diyos, patuloy at walang sawa na kami po ay nag-aalay ng pasasalamat sa tuwing sumasapit ang ganitong sama-samang pag-aaral sa pamamagitan po na ginagamit naming teknolohiya, ay palagi ka naming pinasasalamatan at dinadakila ka po namin. Pinararangalan namin ang iyong dakilang pangalang Yahuwah. Salamat po, Panginoon namin Diyos. At sa pagkakataong ito'y buo ang aming pagtitiwala na sa tulong at awa mo po ay mahahayag ang iyong mga katwiran na ito po ang magsilbing tanglaw namin sa patuloy naming ginagawang pamumuhay at paglilingkod sa iyo. Pakipatawad po ang aming mga pagkakasala. Ang lahat ay dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen.
Yeah, kapatid Kapatid Jerry. na Jeriel at mga mahal Opo. na kapatid, sa nagdaan po nating pag-aaral, tayo ay pinapag-iingat ng Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Yahusya sa lahat ng pakana at alok ng Diablo. Ang Diablo ay gumagamit ng iba't ibang kaparaanan para mawala ang ating pagtitiwala sa Diyos, para tayo pag-alinlanganin sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Sa gabing ito, sa umagang ito, para sa iba na nasa iba't ibang bahagi po ng mundo, ay ating ipagpapatuloy ang pag-aaral tungkol po dyan sa mga ginagamit na kasangkapan ng Diablo para tayo ilayo sa Panginoon Diyos. Sino po ang isa sa kapitan ng hukbo ng taga-Assyria na gumamit ng paraan para pag-alinlanganin ang mga Israelita sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon Diyos? Let us read the first verse po. Now in the 14th year of King Hezekiah, Sennacherib, king of Assyria, came up against all the fortified cities of Judah and conquered them. And the king of Assyria sent the Rabshakeh, his military commander, from Lachish, the Judean fortress commanding the road from Egypt, to King Hezekiah at Jerusalem with a large army. And he stood by the canal of Upper Pool on the highway to the Fuller's Field. Yan po'y mababasa po natin, binabanggit po riyan ang panahon paghahari nitong si Haring Hezekiah, hari ng bayan ng Diyos. At mayroon pong hari ng Assyria ang pangalay Sennacherib. Di ho ba? Yang si Hezekiah, hari po yan ng siyudad ng Judah, kingdom ng Judah. Ngayon ito pong hari na si Sennacherib, mayroong ipinadala na military commander, ang tawag po ay Rabshakeh. Saan ipinadala yan? Kay King Hezekiah sa Jerusalem. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Ano po ang ginamit na paraan itong hari ng Assyria para sa mga taga-Jerusalem ng panahon ni Propeta Isaias, na ang kanyang layunin ay para alisin ang tiwala ng Israelita, mga Israelita sa Panginoon Diyos. Let us continue reading. 36, 3 hanggang 7. Nakipagkita sa kanya roon si Eliakim na anak ni Hilkiah, na namamahala ng palasyo, si Shebna na kalihim, at si Joa na anak ni Asaph, na namamahala ng mga kasulatan sa kaharian. Sinabi sa kanila ng komander ng mga sundalo, yan nga ang kung tawagin ay ang titulo ay Rabshakeh, ang ibig kong sabihin. Anong sabi ng komander ng mga sundalo ng Assyria? Sabihin nyo kay Hezekiah na ito ang sinasabi ng makapangyarihang hari ng Assyria. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Sinasabi mong maabilidad at malakas ang mga sundalo mo. Pero walang kabuluhan ang mga sinasabi mo. Sino ba ang ipinagmamalaki mo? At nagre-rebelde ka sa akin. Ang Ehipto ba? Ang bansang ito at ang hari nito ay parang nabaling tungkod na nakakasugat sa kamay kapag ginamit mo? Maaari niyong sabihin na magtitiwala kayo sa Panginoon o kay Yahuwah na inyong Diyos. Pero hindi ba't ikaw din, Hezekiah, ang nagpagiba ng mga sambahan niya sa mataas na lugar, pati na ng mga altar nito? At sinabi mo pa sa mga nakatira sa Jerusalem at sa mga lungsod ng Huda na sumamba sila sa nag-iisang altar doon sa Jerusalem? Ano po mga kapatid ang ginawa nitong kumander ng Assyria, ng tawag po ay Rabshakeh? May kinausap niya itong si Eliakim, kasama na itong si Shebna,
pati itong si Jowa. No? Ano ang kanyang sinabi sa kanila? Sabihin nyo, sabi nitong komandante ng Assyria, sa tatlong ito, sabihin nyo kay Hezekiah na ito ang sinasabi ng makapangyarihang hari ng Assyria, si Sennacherib. Ano bang ipinagmamalaki mo? Yan ang sabihin nyo kay Hezekiah. Sinabi mong maabilidad at malakas ang sundalo mo. Walang kabuluhan ng mga sinasabi mo. Sino bang pinagmamalaki mo at magre-rebelde ka sa akin? Ang Ehipto ba? Ang bansang ito at ang hari nito parang nabaling tungkod na nakakasugat sa kamay kapag ginamit mo. Ito pa, sa 7, papansinin natin, na itong pinaka-commander ng militar ng Assyria, ng Haring Sennacherib, ay ginamit ang mga tao na sakop nitong si Hezekiah para upatan ang mga taga-Israel. Ano ang sabi? Sa 7. Maaari niyong sabihin na nagtitiwala kayo kay Yahuwah o sa Panginoon ng inyong Diyos. Pero hindi ba't ikaw din, Hezekiah, ang nagpagiba ng mga sambahan niya sa matataas na lugar pati sa mga altar nito? Papansinin niyo ang versikulo 7. Maaari niyong sabihin na nagtitiwala kayo sa Panginoon o kay Yahuwah na inyong Diyos. Kaya dito mapapansin po natin ng isa sa ginagamit na sistema ng Diablo. Itong pinaka-commander ng kasundaluhan ng Assyria ay kanilang hinihikayat ang mga taga-Israelita, maging itong si Hezekiah, na huwag magtiwala sa Panginoon. Kaya ang sabi, maaari niyong sabihin na nagtitiwala kayo sa Panginoon, pero dito pinasasama nitong commander ng Assyria itong si Hezekiah. Dahil ang sabi niya, pero hindi ba't ikaw din, Hezekiah, ang nagpagiba ng mga sambahan niya sa matataas na lugar, pati na sa mga altar na ito? Kaya diyan, mga kapatid, kung ating pong bibigyan pansin, mga kapatid, diyan ay ating mapapansin na itong commander ng Haring si Sennacherib ng Assyria ay gumagamit ng mga pananalita para pag-alinlanganin itong si Hezekiah, pati na ang mga taga-Israel sa pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Ano ngayon ang nakasunod na nangyari? Next slide. 8:12. Istorya ito. Sinabi pa ng commander, ngayon, iniaalo ka ng aking amo, yung si Haring Sennacherib, ang hari ng Assyria. Ano alo? Bibigyan ka namin ng 2,000 kabayo kung mayroong 2,000 ka ring mga ngabayo. May alok, may offer. May offer itong commander ng militar ng Assyria. Ang sabi niya, yung amo ko na si Haring Sennacherib, may offer sa iyo. Bibigyan ka namin ng 2,000 na kabayo kung mayroon kang 2,000 na mga ngabayo. Hindi ka talaga mananalo kahit sa pinakamababang opisyal ng aking amo. Sipin nyo, hindi ka talaga mananalo. Sabi niya kay Hezekiah, kahit sa pinakamababang opisyal ng aking amo. Kaya dito mapapansin natin parang si Gulayat, na naghahamon sa bayang Israel ng panahong muna, na walang lumaban sapagkat takot. Takot si Saul, nanginginig si Saul. Pero ang humarap at saka ang nagboluntaryo na lumaban, walang iba kundi itong batang si David. Dahil sang sabi niya, ang labanan ito ay labanan sa pangalan ng Panginoon. At yung Pelisteo na yan ay ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Dito, ang sabi nitong commander ng militar nitong Haring si Sennacherib kay Hezekiah, bakit? Hindi ka talaga mananalo kahit sa pinakamababang opisyal ng aking amo. Bakit umaasa ka lang naman sa Ehipto na bibigyan ka dito ng mga karwahe at mga ngabayo? At isa pa, iniisip mo bang labag sa Panginoon o kay Yahuwah ang pagpunta ko rito? Dito, pinapasok niya ngayon. Pinalalabas niya na ang pagpunta niya kay Haring Hezekiah
ay parang may blessing ng Panginoon Diyos. Kaya ang sabi niya, isa pa, iniisip mo bang labag sa Panginoon o kaya huwang pagpunta ko rito? Ano sabi niya ngayon? Tuloy natin. Ang Panginoon o si Yahuwah mismo ang nag-utos sa akin na lusubin at lipulin ang bansang ito. Ang sabi nitong commander ng haring si Sennacherib ng Assyria, si Yahuwah. Ginamit niyang pangalan na Yahuwah. Si Yahuwah mismo ang wika ang nag-utos sa akin na lusubin at lipulin ang bansang ito. Sinabi ni na Eliakim, Shebna at Joah sa commander ng mga sundalo. Pakiusap, kausapin mo kami sa wikang Aramaiko dahil ang wikang ito ay naiintindihan din namin. Nakiusap ngayon itong tatlo dito po kaya sa commander ng militar nitong si Haring Sennacherib ng Assyria, magsalita ka na lang sa wikang Aramaico dahil ang wikang ito'y naiintindihan din namin. Huwag mong gamitin ang wikang Ebreo dahil maririnig ka ng mga taong nasa mga pader ng lungsod. Pero sumagot ang commander, inutusan ako ng aking amo na ipaalam ang mga bagay na ito hindi lang sa inyo at sa inyong hari, kundi sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Aba, ito'y mapapansin po natin dito sa commander nitong si Haring Sennacherib ng Assyria na medyo mayabang ito. Nakiusap yung tatlo. Parang wika, wag madinig ng iba sa kabilang pader ng pag-uusap natin. Magsalita ka na lang sa kausapin mo kami sa wikang Aramaico. Wag sa wikang Ebyot, naiintindihan nila yun eh. Pero ang sabi nitong pinaka-commander ng Assyria, sumagot ang commander, inutusan ako ng aking amo na ipaalam ang mga bagay na ito, hindi lang sa inyo, o maging sa hari nyo, kundi sa lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Magugutom at mauuhaw kayong lahat kapag nilusob namin kayo. Kaya, kakainin nyo ang inyong mga dumi at iinumin ninyo ang inyong mga ihi. Dito, mararamdaman natin ang pananakot at saka itong panlalait nitong pinakakommander ng hari ng Assyria. Ang sabi pa niya, gusto kong malaman, hindi lang ng hari nyo, hindi lang kayong tatlo, gusto kong malaman ng lahat ng taga-Jerusalem. Kapag nilusob namin kayo, magugutom kayo at mauuhaw kayo. Kakainin ninyo ang inyong mga dumi at iinumin ninyo ang inyong mga ihi. May isipin ninyo. Ano yan? Yan ay threat, yan ay pananakot sa bayan ng Diyos, maging sa hari sa bayan ng Panginoon Diyos. Pero mga kapatid, kasunod niyan, ano pa ang ginawa nitong Rabshakeh, yung pinaka-commander na inutusan nitong haring si Sennacherib na hari ng Assyria. Eto pa, next slide. Kwento itong ating binabasa, kasaysayan. Pagkatapos, tumayo ang commander at sumigaw sa wikang Ebreo, pakinggan ninyo ang mga mensahe na makapangyariang hari ng Assyria. Huwag kayong magpaloko kay Hezekiah. Ayun. Sinisiraan na niya ang namumuno sa bayang Israel. Itong si Haring Hezekiah. Anong sabi ng commander sa lahat ng taga-Jerusalem? Ang sabi niya sa wikang Ebreo, huwag kayong magpaloko kay Hezekiah. Hindi niya kayong maililigtas mula sa kamay ko. Huwag kayong maniwala sa kanya na manalig sa Panginoon kapag sinabi niya. Isipin nyo, inuupatan niya ang mga taga-Jerusalem na pinangungunahan ni Haring Hezekiah, huwag kayong magpaloko ang wika kay Hezekiah. Huwag din kayong maniwala sa kanya na manalig kay Yahuwah kapag sinabi niya. Tiyak na ililigtas tayo ng Panginoon o ni Yahuwah, hindi ipapaubay ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Tuloy natin yan. Huwag kayong makinig kay Hezekiah. Sabi naman itong
commander ng Haring Sinakerib ng Assyria, no, ha? Talagang inuupatan nila. Huwag kayong makinig kay Hezekiah. Ito ang ipinapasabi ng hari ng Assyria. Huwag na kayong lumaban sa akin. Sumuko na lang kayo. Papayagan ko kayong kainin ang bunga ng inyong mga tanim at inumin ng tubig sa sarili ninyong mga balon. Huwag ninyong pakinggan si Hezekiah. Inililigaw lang niya kayo kapag sinasabi niyang ililigtas tayo ng Panginoon o ni Yahuwah. Isipin yung mga kataga na ipinasasabi nitong Haring Sinakerib sa magitan po ng kanyang commander sa bayang Jerusalem, bayan ng Diyos. Ang sabi niya, huwag ninyong pakinggan si Hezekiah. Inililigaw lang niya kayo kapag sinabi niyang ililigtas tayo ng Panginoon. May mga Diyos ba sa ibang bansa na nailigtas ang kanilang bayan mula sa kamay ng hari ng Assyria? Yan ang ipinasasabi ni Haring Sinakerib, na yan ang lumabas sa bibig nitong commander ng Assyriang inutusan niya. Kaya dito mababakas po natin ang itong kasangkapan ng Diablo na ito nga ang commander ng kasundaluhan ng Assyria ay pinanghihinang loob ng mga taga-Jerusalem. Pagdating sa labanan, huwag na kayong lumaban ng wika. Huwag kayong maniwala sa sinabi nitong sasabihin ni Hezekiah, ililigtas tayo ng Panginoong si Yahuwah. May mga Diyos ba sa ibang bansang na iligtas ng ang kanilang bayan mula sa kamay ng hari ng Assyria? May nagawa bang mga Diyos ng Hamat, Arpad at Siparbaim? Nailigtas ba nila ang Samaria mula sa kamay ko? Alin sa mga Diyos ng mga bansang ito ang nakapagligtas ng kanilang bansa laban sa akin? Kaya dito mararamdaman ninyo, mga kapatid, pinapanghihinang loob ng mga taga-Jerusalem sa pagtitiwala nila sa Diyos, sa kanilang hari pati, no? Mga salitang ng uupat. Tuloy natin. Kaya papaano maililigtas ng Panginoon ni Yahuwah ang Jerusalem sa aking mga kamay? Yan ang tanong nitong si Sennacherib na sinasabi nitong kanyang commander sa mga taga-Jerusalem. Ang sabi, paanong maililigtas ng Panginoon ang Jerusalem sa aking mga kamay? Hindi sumagot ang mga tao. Ang mga taga-Jerusalem, nang madinig yun na sinabi nitong commander ng militar, nitong si Haring Sinakerib ng Assyria, hindi sumagot ang mga tao dahil inutusan sila ni Haring Hezekiah na huwag sumagot. Katapos, pinunit ni na Eliakim, Shebna at Joah ang kadamit nila sa sobrang kalungkutan. Bumalik sila kay Hezekiah at ipinaalam ang lahat ng sinabi ng commander ng mga sundalo. Kaya ito ay isang sitwasyon na ang mga taga-Jerusalem sa pamamagitan noong mensahe na ipinarating ng hari ng Assyria na ito ay si Sinakerib sa magitan ng kanyang commander, pinapanghihinang loob ng mga taga-Jerusalem sa pagtitiwala sa Diyos, sa pagtitiwala sa kanilang hari. Inuupatan niya ang mga taga-Jerusalem na maalis ang tiwala nila sa kanilang namumuno na halal ng Panginoon Diyos. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, mayroong ganyan ding mga tao na nang uupat sa mga taong naglilingkod sa Panginoon Diyos, na nagpatuloy, nanindigan sa panig ng Panginoon Diyos, inuupatan nila. Maniniwala pa ba kayo dyan, mga tiwalag yan? Ililigtas ba kayo ng Panginoong Diyos nyo? Yan ay mga hiwalay yan, mga nagdilim yan, mga fallen angel yan. Parang ganyan ang katumbas ng sinabi nitong commander nitong taga-Assyria. Maniniwala kay Hezekiah kayo. Huwag kayo maniwala dyan. Pag sinabi niyang maililigtas tayo ng Panginoon o ni Yahuwah, huwag kayong maniwala dyan. Kaya inutusan naman itong si Hezekiah, huwag na kayong sumagot. Kaya itong tatlo na kanyang mga kasama, Eliakim, Shebna at Joah, ay malungkot na ipinaalam kay Haring Hezekiah yung sinabi ni Haring Sinakerib sa pamamagitan
ng kanyang inutusan na commander ng kanyang kasundaluhan. Ang tanong ay ito, mga kapatid, sino ang ginamit ng Haring Hezekiah para wag matakot ang mga taga-Israel o mga Israelita sa hari ng Assyria? Mayroong ginamit ang Diyos na kasangkapan. Basahin natin. Next slide po. Isaiah. Nang marinig ni Haring Hezekiah ang balita, pinunit niya ang kanyang damit. Nagdamit siya ng sako para ipakita ang kalungkutan niya. At pumunta siya sa templo ng Panginoon o ni Yahuwah para manalangin. Yan ang unang hakbang na ginawa ng Haring Hezekiah sa pagbabanta, panlalait, paninira itong hari na si Sinakerib, hari ng Assyria. Ang unang ginawa niya, nag-ayuno siya at nagdamit siya ng sako para ipakita ang kalungkutan. Saan siya nagpunta? Sa templo ng Panginoon para manalangin. Kaya tayo, na mga Yahusyano, pinagtatawanan tayo, nilalait tayo, minamaliit tayo. Walang wika yan. Hindi tatagal yan. Mabubuwag yung samahan na yan. Alam niyo ang unang dapat natin gawin? Katulad ng ginawa ni Hezekiah. Pumunta sa templo. Ano ginawa? Nanalangin sa Diyos. Kaya ang una nating dapat gawin, ang Diyos ang dapat nating lapitan. Bakit? Sa Diyos tayo naglilingkod eh. Hindi naman tayo naglilingkod sa tao. Ang gawain ito'y hindi gawain ng tao. Ito'y gawain ng Panginoon Diyos. Kaya katulad ni Hezekiah, ang kanyang pagiging hari, halal siya ng Panginoon Diyos. Kaya bilang halal ng Diyos, hindi ho siya napikon. Hindi ho niya binato ng bato itong si Hezekiah, si Haring Sinakerib ng Assyria. Ang ginawa niya, lumapit sa Diyos. Anong ginawa niya? Tuloy pa natin. Pinapunta niya kay Propeta Isaiah na anak ni Amos, sina Eliakim, na tagapamahala ng palasyo, Shebna na kalihim, at mga punong pari na nakadamit ng sako. Yun ang second step na ginawa niya. Tapos manalangin sa templo, mayroon siyang inutusan. Sino inutusan niya? Itong si Eliakim, Shebna at mga punong pare na nakadamit sako. Pinapunta sila kay Propeta Isaiah. Ano ngayon ang nangyari? Tuloy natin sa 3. Pagdating nila kay Isaiah, sinabi nila sa kanya, ito ang sinabi ng Haring Hezekiah. Ito ang panahon ng paghihirap, pagtutuwid at kahihiyan. Katulad tayo ng isang babae na malapit ng manganak na wala ng lakas para iluwal ang kanyang sanggol. Ipinadala ng hari ng Assyria ang commander ng kanyang mga sundalo para kutyain ng Diyos na buhay. Baka sakaling marinig ng Panginoon o ni Yahuwah na inyong Diyos ang sinabi ng commander at parusahan ito at sinabi niya, kaya ipanalangin mo ang mga natira sa atin. Nang dumating ang mga opisyal na ipinadala ni Haring Hezekiah kay Isaiah, sinabi ni Isaiah sa kanila, sabihin ninyo sa inyong amo na ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kang matakot sa narinig mong paglapastangan sa akin ng mga tauhan ng hari ng Assyria. Pakinggan mo, pupuspusin ko ng espiritu ang hari ng Assyria, makakarinig siya ng balita na magpapabalik sa kanya sa sarili niyang bansa at doon ko siya ipapapatay sa pamamagitan ng espada. So ang ginawa nitong si Haring Hezekiah, doon siya ikutsain, pati ang Diyos, para papanghinain ang loob ng kanyang kababayang Israelita sa tiwala sa kanya at sa Diyos higit sa lahat, pinuntahan niya si Propeta Isaiah. At si Propeta Isaiah naman po, nung madinig yung sinabi ni Haring Hezekiah, magitan nung inutusan niya, itong wikay panahon ng paghihirap sa panig ng mga taga-Israel. Pagtutuwid at kahihiyan. Katulad ng wika tayo ng isang babae na malapit na manganak na walang lakas para iluwal ang kanyang sanggol. Hirap na hirap.
sa pagbabanta ng hari ng Assyria. Pero ang sabi po nitong si Propeta Isaias ay maliwanag na kanyang hinikayat ang hari ng Israel na Hezekiah nang sabi niya, sabihin niya, huwag matakot. Huwag matakot sa pagbabanta ng hari ng Assyria sapagkat ang wika, pupuspusin ko ng espiritu ang hari ng Assyria, makakarinig siya ng balita na magpapabalik sa kanya sa sarili niyang bansa at doon ko siya ipapapatay sa pamamagitan ng espada. Kaya kapag may mga banta, panglalait, pangungutya at pagmamaliit ang atin pong dapat gawin, isumbong natin sa Diyos. At ang Diyos ay Diyos na makatarungan. Gagawin niya ang marapat niyang gawin para ipagsanggalang niya ang kanyang bayan. Katulad ng ating Panginoong Yahushua, ang pagmamahal niya sa kanyang mga tupa ay gayon na lang. Mayroon ka ba halimbawa 100 tupa at mayroon isang nawawala? Yung siyam na yun ay iiwanan niya yon doon sa lugar na safe sapagkat sila po ay hindi naligaw. Iiwan niya yon para hanapin yung naligaw. Ganong kahalaga sa ating Panginoong Yahushua ang mga taong tagasunod niya. Ang iglesia ni Yahushua, followers ng ating Panginoong Yahushua, anuman ang dumating sa ating buhay po, katulad na nangyari sa panahon ni Hezekiah sa mga binabasa nating mga talata, manalangin tayo at sa tulong at awa ng Panginoon Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kailangan yung pananalig, kailangan yung pananampalataya. Huwag magbago ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos pong magsasanggalang. Katulad nga po ng sinabi nitong si Propeta Isaias kay Hezekiah at maging sa mga taga-Jerusalem. Kaya mga kapatid, ating pong napag-aralan diyan po sa ating pong binasa. Alam niyo pagka tinapos niyo ang pagbabasa niyan, natalo sa labanan itong si Haring Sinakerib, pati itong mayabang niyang commander na tagapagsalita niya para takutin, para pag-alinlanganin, para alisin ang tiwala ng mga taga-Israel sa kanilang haring si Haring Hezekiah, pati na rin sa Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, may mga moderno sa panahon natin, may mga modernong Rabshakeh, mga commander, mga leader ng kanilang samahan na suportado ni Satanas sa panahon natin. Malimit po, malakas, at maaring mas marami sa atin ang bilang nila. Pero alam ninyo, ang sabi nga, marami ang tinawag, kukunti ang mga pinili. Huwag kayong sumama sa maraming gumagawa ng masama. Ang iba nagyayabang pa. Sa amin ang wika ay napakarami ng mga mangangaral, libo-libo. Sige, libo-libo. Di libo-libo ang mangangaral ng ibang ebanghelyo. Maraming kasangkapan ng diablo na ipalalaganap ang distorted na mga aral. O di ba? Hindi baling isa o dalawa, basta totoo ipinangangaral. Yan ang importante. Maaring mas marami sila sa atin sa bilang. Gagamit sila ng mga fear tactics katulad ng ginamit ditong si Haring Sinakerib sa pamamagitan ng kanyang inutusan ng pangalan ng titulo Rabshakeh, commander ng militar. Fear tactics, tinatakot ang bayang Israel para sabi nga ay mawala ang pananampalataya nila sa Diyos. Ngayon, ang mga modernong Rabshakeh o pinuno na inuutusan ng mga hari, binabaluktot ang salita ng Diyos. Binabago ang mga aral ng Panginoon Diyos. Binabago ang mga salita ng Panginoon Diyos para pag-alinlanganin ang mga miyembro. Pero kapag nang hawak tayo sa salita ng Diyos, kayang-kaya nating talunin ang mga modernong Rabshakeh, yung mga ginagamit na kasangkapan
ng mga namumuno ng relihiyon para tayo ay bigyan ng pag-aalinlangan, para tayo po ay ilagay sa kalagayang, sabi nga, confusion. Di ba? Kaya tayo bilang Iglesia ni Yahushua, walang confusion, dapat ay solido ang ating tiwala sa Diyos. Ang gawain itong ating itinataguyod ay gawain ng Panginoon Diyos. Ano man ang ating madinig, ano man ang pangapi, ano man ang gagawin nilang sistema para tayo papanghinain ng loob, huwag tayong panghinaan ng loob, sapagkat ang sabi ng Panginoon Diyos, ako ang gagawa, sinong pipigil? Di ba? Ayan ang ating pananalig, mga kapatid. Ngayon, alam nyo, mayroon pang patuloy tayong mababasang kasaysayan. Sa Nehemias, Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 10, kasunod ng kanilang pagkabihag, pagkabilanggo sa Babylonia, mga kapatid, ay ating mababasa ito. Next slide po ay sa 1:7. Ito, next slide. Basahin po natin ito, mga kapatid. Sa 35 at saka sa 36 pa, ang sabi, iingatan at ililigtas kong lungsod na ito para sa karangalan ko at dahil sa pangako ko kay David na aking lingkod. Yan ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Isaias. Iingatan at ililigtas ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko dahil sa pangako ko kay David na aking lingkod. Pumunta ang anghel ng Panginoon sa kampo ng Assyria. Pinatay niya ang 185,000 kawal. Kinaumagahan, pagising ng mga natitirang buhay, nakita nilang napakaraming bangkay. Nakita nyo ang ginawa ng Diyos na pagtatanggol? Kanino? Sa mga taga-Israel, sa pangunguna ni Hezekiah. Bakit? Sapagkat ang lider ay hindi nagkamali sa kanyang ginawang hakbang. Nanalangin siya, nakipag-ugnay siya sa dapat ugnayan niya na tao ng Diyos, at ang Diyos mismo ang siyang nagsugo ng anghel sa kampo ng Assyria. Pinatay ng anghel ang 185,000 kawal nitong mayayabang na mga kawal nitong hari na si Haring Sennacherib, hari ng Assyria. Kaya anong ating moral lesson na matututunan po yan, mga kapatid? Kapag ang Diyos ang ating pinagtiwalaan, gaano man po kalalaki ang bundok na ating sasalungain, gaano man kalalakas at gaano man kamakapangyari at ang impluensya ng tatayo laban sa atin, wala tayong dapat ikatakot. Kaya ng Diyos na magsugo ng anghel, katulad ng ginawa niya sa panig ng Israel noon para lipulin ang mga mayayabang na taga-Assyria. Sipin nyo, sa isang tagpo ang patay ay 185,000 na kawal. At yung mga natira ng magising nakita nila, napakaraming bangkay. Kaya mga kapatid, tatandaan po natin, sa paglalakbay po natin, hindi natin alam kung gaano pang kahadlang at kalalaking hadlang at balakid ang ating masasagupa. Pero isa lang ang mensahe, huwag magbago ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Ano pang tagpo sa Biblia na dito'y kapupulutan natin ng mga aral sapagkat ang lahat ay nangasulat para tayo turuan yung mga nakaraang pangyayari. Next slide sa aklat ng Nehemias. Alalahanin po ninyo ang sinabi nyo noon kay Moises. Kung kayong mga Israelita ay hindi maging matapat sa akin, pangangalatin ko kayo sa ibang mga bansa. Ngunit, kung manunumbalik kayo sa akin at tutupad sa mga utos ko, kahit mangalat pa kayo sa pinakamalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lugar na pinili ko upang ako'y parangalan. Kami po
ay mga lingkod nyo at mga mamamayang iniligtas nyo sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at lakas. Ano naman ito? O kasunod ng kanilang pagkabihag at pagkabilanggo sa Babylonia. Israel yan eh. O? Pinangunahan ni Nehemias ang grupo ng mga Hudyo pabalik sa Jerusalem upang muling itayo ang pader sa palibot ng lungsod bilang tanda ng pagbabalik ng mga Hudyo, paraan ng pagtatanggol o depensa laban sa mga kaaway at katunayan na nakabalik sila sa kanilang tinubuang bansa. Yan po yung Israel eh. Alam nyo, ang sabi po dyan, alalahanin po ninyong sinabi nyo noong kay Moises, ang dalangin ng mga ni Nehemias sa Panginoon Diyos. Kung kayong mga Israelita hindi maging matapat sa akin, pangangalatin ko kayo sa ibang bansa. Ngunit kung manunumbalik kayo sa akin at tutupad sa mga utos ko, kahit mangalat pa kayo ang wika sa pinakamalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lugar na pinili ko upang ako'y parangalan. Hindi ba ganyan na nangyari? Kaya noong ang Israel ay nandoon sa pagkaalipin sa Babylonia, ay doon na nga nagdanas sila ng matinding hirap, pero may ginamit ang Diyos na kasangkapan para sila ay makabalik sa Jerusalem. At sa kanilang pagbabalik doon sa Jerusalem, mga kapatid, ay ang kanilang ginawa ay yung, kung itutuloy ng pagbabasa, ay kanilang nirebuild. Itinayo nilang muli yung pinakapader ng Jerusalem. Sapagkat ang pader noon, yan ay para sa depensa, yan ay sa gisag ng puwersa, pananggalang laban sa mga kaaway noon. Ngayon, habang kanilang itinatayo yung pader na doon na itatayo uli ang second temple sa Jerusalem, lahat ba ng mga taong nasa paligid nila natuwa sa ginawa ito ng mga Hudyo? Ito, pakinggan natin, next slide. 2:17. Ngunit ngayon ay sinabi ko sa kanila, nakita nyo ang nakakaawang kalagayan ng lungsod natin? Di ba ang Jerusalem? Kasi binasak na di ba? Di ba ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito? Muli nating itayo ang pader ng Jerusalem para hindi na tayo mapaya. Gaya ng sinabi ko na kanina, nang sila'y mapalaya mula doon sa pagkabilanggo sa Babylonia, ayun, ang sabi nga nila, di ba ang Jerusalem, sunog ang mga pintuan nito. Muli nating itayo ang pader ng Jerusalem para hindi na tayo mapaya. Tuloy natin. Lahat ba natuwa? Ito, sinabi ko rin sa kanila, kung gaano kabuti ang Diyos sa akin at kung anong sinabi ng hari sa akin. Sumagot sila, sige, muli nating itayo ang pader. Ang nagsasalita dyan ay si Nehemias. Inihikayat niya yung mga taga-Israel na galing sa pagkabilanggo sa Babylonia, itayo nila ang pader. Kaya naghanda sila para simulan ng mabuting gawain ito. Ngunit, eto na, nang mabalitaan ito ni Sanballat na taga-Horon, ni Tobia na isang opisyal na Amonita, at ni Geshem na isang Arabo. Kaya may mga Arabo na pala noon, Nilait nila kami at pinagtawanan. Sinabi nila, anong ginagawa niyong ito? Nagbabalak ba kayong maghimagsik laban sa hari? Sinagot ko sila, magtatagumpay kami sa pamamagitan ng tulong ng Diyos sa langit. Kami na mga lingkod niya ay magsisimula na sa pagpapatayo ng pader ng Jerusalem. Pero kayo ay hindi kabilang at walang karapatan sa Jerusalem at hindi kayo bahagi ng kasaysayan nito. Nang mabalitaan ni Sanballat na itinatayo na muli o naming muli ang pader, nagalit siya ng gusto at hinama kaming mga Hudyo. Yan ang may tagpo. Pagkatapos na sila mapalaya sa pagkabilanggo sa Babylonia, sa pangungunan nitong si Nehemias na lingkod ng Diyos at propeta,
Aba, nagkaisa silang itayo ang pader. Sinunog ng Babylonians yan eh. Di ba? Kaya para itayo ang pader at saka yung second temple. Lahat ba ay natuwa? Aba, hindi. Sino ang nagalit ng mabalitaan ng pagtatayo? Si Sanbalat, si Tobia, itong si Geshem na isang Arabo. Ano ginawa nila? Habang ang mga taga-Israel ay talagang busy-busy sa paghahanda para ma-rebuild yung pader. Nilait nila kami, sabi ni Nehemias, at pinagtawanan. Di parang ganyan din ang ginawa nila kanina, yung inutusan itong si Hari Sennacherib, di ba, yung pinaka pinuno ng kanyang militar, hinamak ang Israel. Yan din ang ginawa nitong si Sanbalat, kasama si Geshem at saka si Tobia. Nilait nila kami, pinagtawanan. Anong sinabi nila? Ano ang ginagawa niyong ito? Nagbabalak ba kayong magimagsik laban sa hari? Ano ang isinagot ni Nehemias? Magtatagumpay kami sa pamamagitan ng tulong ng Diyos sa langit. Kaya mapapansin natin dito na ang mga tapat na lingkod ng Diyos sa lahat ng sitwasyon, lalo sa panahon ng panganib, panahon ng mga pananakot, panahon na sila ay inuusig, ang kanilang laging takbuhan ay ang Diyos. Kaya dito hinihikayat tayo ng leksyon, anuman ang ating mararanasan sa buhay na ito, ang una nating dapat na lapitan ay ang Panginoon Diyos, mga kapatid. Lalo't wala naman tayong ginagawang masama. Katulad ng ginawang ng simulang gawin ng Israelita ang pagpapatayo ng pader, ang sabi, kaya naghanda sila para simulan ang mabuting gawain ito. Ang ating bang paghahayag ng salita ng Diyos ay masama? Aba, hindi. Mabuti ito. Mahal natin ang ating mga kaiglesia. Nandiyan pa mga kamag-anak ko. Di ba? Ang ating ginagawang ito, pagsishare ng ating pananampalataya. Dahil diyan sa ating pinanggalingan, uso yung fear tactics, yung pananakot. Pag wala kayo rito, hindi kayo maliligtas. Pag wala kayo rito, wala kayong karapatang sumamba. Pag wala kayo rito sa organisasyong ito, wala kayong karapatang dumiyo sa Diyos. Ganyan sila eh. Di ba? Pinagtatawanan pa tayo. Pagka ating binabagit ang pangalang Yahuwah ay dinimimik nung isang preacher nila, pinagtatawanan pa eh. Sana'y mapatawad pa siya ng Diyos eh. Kaya ang ating dinadanas sa panahong ito, hindi isang bagong bagay. Yung tayo lalaitin, minamaliit, mga kapatid, basta't mabuti lang po ginagawa natin, bahala po ang Diyos sa atin. Diyan sa 4:1, nang mabalita ni Sanbalat na itinatayo na muli ang pader, naggalit siya ng gusto. Hinamak kaming mga Hudyo, ang sabi sa talata na ating binasa, mga kapatid. Ngayon ang tanong, hanggang sa panglalait ba at paghamak ba lang ang ginawa nitong sina Sanbalat? Ito, pakinggan natin. Next slide. Binalak nilang lahat na salakayin ang Jerusalem para guluhin kami. May isipin ninyo. Nagalit si Sanbalat nang mabalitaang ipatayo uli ng mga taga-Israel, ng mga Israelita ang pader ng Jerusalem. Nilait na, pinagtawanan na, binalak pa na salakayin. Ibang usapan ito. Di ba? Sasalakayin ng Jerusalem. Ano layunin po nila? Para guluhin ang Israelita na habang sila gumagawa at nire-rebuild yung pader ng Jerusalem. Sipin yung balak ng mga kaaway, ano? Di ba? Aping-api ka na nga. Di ba? Ikaw nga ay, sabi nga ay, nire-rebuild na lang ninyo yung winasak na pader hanggang sa maitayo muli yung templong ikalawa. Ano? Aba, itong si Sanbalat na ito ay talagang
Hindi lang basta ng lait eh. Hindi lang basta ng hamak, kundi ayan, balak na salakayin. Ngayon, mga kapatid, ang tanong po natin, mga kapatid, itinigil ba ng Israelita ang paggawa ng pader dahil sa panlalait at dahil sa banta ni Sanbalat at ng mga kasamahan niya? Aba, hindi ho nila itinigil, mga kapatid. Hindi duwag ang mga Israelita pagdating sa paninindigan sa panig ng Diyos. Pag sa panig ng Diyos, aba, nagpatuloy silang gumawa. Pero habang gumagawa, ang kanilang taglay? Ito, basahin natin. May banta eh. Ngunit mula ng araw na yon, nung mabalita ang sasalakay itong si Sanbalat para guluhin sila habang ginagawa nila ang pader. Ngunit mula ng araw na yon, kalahati lang sa mga tauhan ko ang gumagawa ng pader. Dahil ang kalahati nagbabantay na may mga sibat, pananggalang, palaso at panangga sa dibdib. Ang mga opisyal ay nakatayo sa likod ng mga mamamayan ng Huda, 17 na gumagawa ng pader. Huda na, 17 na gumagawa ng pader. Ang isang kamay ng mga nagtatrabaho, papasinin ninyo, ay may hawak na mga gamit sa paggawa. At ang isa namang kamay ay may hawak na sandata. At nakasukbit sa baywang nila ang espada, ang tagapagtugtog ng trumpeta ay nasa tabi ko. Natakot ba ang mga taga-Israel? Doong balak na salakayin sila ni Sanbalat para guluhin ang kanilang ginagawang pag-rebuild ng pader? Aba, hindi ho natakot. Ang totoo, nagkaroon sila ng magandang plano eh. Ano ang plano nila? Kalahati sa tauhan, gumagawa ng pader. Kalahati, nagbabantay. Ano taglay ng mga nagbabantay? May mga sibat, pananggalang, palaso, panangga sa dibdib. Nakahanda sila sa digmaan. Nakahanda silang makipagdigma. Alang-alang sa gawain ng Panginoon Diyos. Kaya tayo, mga kapatid, kung ating i-apply ito sa ating sarili, mga pananakot, mga banta, hindi natin dapat katakutan yan. Ang totoo, kahit na wag na tayong magdala ng baril eh. Di ba? Hindi naman uso kasi espada eh. Noon yun. Pero yung mga taga-Israel, matalino eh. Nakahanda talaga eh. Matapang eh. Eh bakit matapang? Sapagkat alam nila ang kanilang ginagaway gawain para sa Panginoon Diyos eh. Kaya yung isang kamay na habang nagtatrabaho, may hawak ng mga gamit sa paggawa. Ang isa namang kamay may hawak na sandata. Nakasukbit sa baywang nilang espada. Nakahandang makipagdigma. Ano ang moral lesson dyan, mga kapatid, na ating matututunan? Ang moral lesson po dyan ay dapat tayong manindigan anuman ang mangyari, anuman ang sumapit sa ating buhay sa panig po ng ating Panginoon Diyos. Huwag tayong hihiwalay sa Diyos. Yun ang mensahe dyan. Huwag tayong hihiwalay sa Diyos. Ang nasa likod po ng lahat ng pag-uusig, panglalait, at mga paghadlang sa gawain na ginagawa ng mga lingkod ng Diyos ay si Satanas. At si Satanas ay may maraming mga kasangkapan niyan. Sa panahon natin, marami ang ka-espiritu ni Sanbalat. Yung si Sanbalat, yung nagalit ng mabalita ang ipinagawa ang pader ng Jerusalem. Pagbabanta, pagtatawanan tayo, kahit na, alam nyo, kahit na ating ini-ignore sila, kailangan din nating maidepensa ang ating pananampalataya. Ini-ignore sapagkat ang mga panlalait, hindi sinabi nga di ba kanina, sinabi ni Haring Hezekiah, wag na kayo sumagot. I-ignore na lang ninyo. Pero dito sa tagpong ito, panahong pinatatayong muli ang pader, hindi lang basta in-ignore, pinaghandaan pa eh. Di ba? May nakasukbit silang mga espada para kung ano man ang mangyaring paglusob ng kaaway, maidepensa nila. Maging tayo ho, di ba? Dapat ididepensa natin ang ating pananampalataya. Bakuran natin ang ating paninindigan. Pero ang bakod na yan ay nakasalig sa pangako ng Diyos. Hindi sa ating sarili, mga kapatid.
Oh. Ngayon, pag binasa natin sa Jeremias 7:27, ay halos bawat tao sa Jerusalem ay ayaw kay Propeta Jeremias. Isang tagpo naman ito. Oh, nabasa natin ang kasaysayan kanina ay Hezekiah. Ayan, sa panahon ng magbalik ang Israel sa Jerusalem para itayo ang pader, ay imusig din sila, pinagtawanan din sila. Alam niyo, nung dumating ang panahon ni Propeta Jeremias, halos bawat tao sa Jerusalem ay ayaw maniwala kay Jeremias. Oh. Pero hinarap niya ang matinding oposisyon mula sa ilang tao na gusto siyang siraan, oh, sa kabilang na ang taong nagngangalang si Shemaya. Mabuti basahin natin itong kasaysayan ni Jeremias. Kasi puro tayo po aklat ni Jeremias, pero hindi natin alam kung anong pinagdaanan ni Propeta Jeremias. Basahin natin, next slide po, Jeremias 7:27. Ayan. Jeremias, kung sasabihin mo sa kanila ang lahat ng ito, hindi sila makikinig sa iyo. Kapag tatawagin sila na lumapit sa akin, hindi sila sasagot. Ito'y tagpo ng ilan sa mga sakop nitong si Jeremias ay tumayo. Ang sabi nila kay Jeremias, Jeremias, kung sasabihin mo sa kanilang lahat ng ito, hindi sila makikinig sa iyo. Kapag tatawagin mo sila na lumapit sa akin, hindi sila sasagot. Ito'y isang tagpo sa buhay nitong si Propeta Jeremias na nakaharap niyang oposisyon. Oposisyon sa kanyang karapatan bilang propeta ng Diyos. Oposisyon sa kanyang posisyon bilang tagapanguna sa bayan ng Diyos. Oh. Mayroon pong tao na nagngangalang Shemaya. Ano ang ginawang masama ni Shemaya kay Propeta Jeremias? Eto, next slide. Laging may oposisyon. Ang Panginoon o si Yahuwah makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, ay nagbigay sa akin ng mensahe para kay Shemaya na taga Nehelam. Yan ay salita ni Jeremias yan. Itong si Shemaya, ito ay talagang may espiritong hindi maganda. Ito sinabi niya, Shemaya, sa pamamagitan ng pangalan mo lang ay nagpadala ka ng sulat kay Sipanyas na anak ni Maasiya na pare. Nagpadala pa ng sulat itong si Shemaya. Ha? Kay Sipanyas. At pinadalan mo rin ng kopya ang iba pang mga pare. Gumawa siya ng sulat. Nang nilalaman ng sulat ay laban kay Propeta Jeremias. At ang lahat ng taga-Jerusalem, ang circular umabot sa maging sa mga karaniwang taga-Jerusalem. Ayon sa sulat mo kay Sipanya, sinabi mo, hinira ni Yahuwah o ng Panginoon na papalit kay Jehoiada bilang tagapamahala ng templo. Yan ang nilalaman ng sulat na isinulat ni Shemaya, ipinadala kay Sipanyas, pati na sa lahat ng taga-Jerusalem. Anong nilalaman ng sulat? Ayon sa sulat mo kay Sipanyas, sinabi mo, hinirang ka ng Panginoon o ni Yahuwah, papalit kay Jehoiada bilang tagapamahala ng templo. Papansinin nyo ang nilalaman ng sulat, nilalaman ng sirkular, katungkulan mo ang pagdakip at paglalagay ng kadena sa liig ng sinumang hangal na nagsasabing propeta siya. Yan ang nilalaman ng sulat. Katungkulan mo. Ibig sabihin ay si Shemaya ay pwedeng magpadakip at maglagay ng kadena sa liig ng sinumang hangal na nagsasabing propeta siya. Bakit mo pinigilan si Jeremias na taga Anatot na nagsasabing propeta siya riyan sa inyo? Yan ang sabi ng kay Shemaya. Bakit mo pinigilan si Jeremias na taga Anatot na nagsasabing propeta siya riyan sa inyo? Sumulat pa siya rito sa amin sa Babylonia na kami raw ay magtatagal pa rito. Kaya ayon sa kanya, magtayo raw kami ng mga bahay at dito na kami manirahan, magtanim at kumain ng ani namin. Nang matanggap ni Sipanyas ang sulat ni Shemaya,
binasa niya ito kay Propeta Jeremias. Kaya itong si Simaya, ambisyoso ito. Ito ay gumawa ng sulat, pinadala kay Sipanyas. At yung nilalaman ng sulat, bali ba, ay hinirang daw siya ng Panginoon para papalit kay Jehoiada bilang tagapamahala ng templo. Ngayon, yung sulat na yon, nung matanggap ni Sipanyas, ay dinala niya at binasa niya kay Propeta Jeremias. Ano po ngayon ang nangyari? Next slide po. Ito. Pagkatapos sinabi ng Panginoon o ni Yahuwah kay Jeremias, ipadala mo ang mensaheng ito sa lahat ng bihag. Sabihin mo sa kanilang ito ang sinabi ko tungkol kay Simaya na taga Nehelam. Hindi ko sinugo. Ayan. Hindi ko sinugo si Simaya para magsalita sa inyo. Kaya ang Diyos na mismo ang talagang tahasang kinausap itong si Jeremias eh. At sabi niya kay Jeremias ipadala mo ang mensaheng ito sa lahat ng bihag. Sabihin mo sa kanilang itong sinasabi ko tungkol kay Simaya na taga Nehelam. Hindi ko sinugo si Simaya para magsalita sa inyo. Kaya may mga kapatid, ibig sabihin, yung circular, yung nilalaman ng sulat ni Simaya ay hindi po galing sa Diyos yun. Gawa-gawa lang niya yun. Bakit? Sapagkat siya po ay sakim sa kapangyarihan, sakim sa posisyon, sakim doon sa trono para siyang mamahala doon sa templo. Sabi ng Diyos, hindi ko sinugo si Simaya para magsalita sa inyo. Ano pa? Pinapaniwala niya kayo sa kasinungalingan niya. Sipin ninyo. Kaya yan ay nangyari din sa atin eh. Pinapaniwala tayo sa mga kasinungalingan na nangyayari. Na kesyo ganito, ang ginawa ng pamilya, kaya pinatiwalag. Kesyo ganitong ginawa ng mga miyembro, kaya pinatiwalag. Diba? Mga sulat na may kalakip na kasinungalingan at may maitim na hangarin. Ang sabi ng Panginoon Diyos hindi ko sinugo si Simaya para magsalita sa inyo. Kaya may mga nagpapanggap na sila daw sinugo Nagpapanggap na sila daw ay sa Diyos. Sila daw ang mga halal ng Diyos. Kaya kung sila ang halal ng Diyos, sa kanila lang dapat makinig. Sabi ng Diyos, hindi ko sinugo si Simaya para magsalita sa inyo. Kaya ako, ito sabi ng Diyos, ang Panginoon o si Yahuwah ay nagsasabing parurusahan ko siya, pati ang mga angkan niya. Wala ni isa man sa mga angkan niya ang makakakita ng mabubuting bagay na gagawin ko sa inyo dahil tinuruan niya kayong magrebelde sa akin. Ako, ang Panginoon o si Yahuwah ang nagsasabi nito. Naggalit ang Diyos. Kaya ang Diyos galit sa mapagpanggap na leader. Sa mga self-proclaimed leader, galit ang Diyos. Hindi kakampi ng Diyos ang mga leader na nagsisinungaling. Ayaw ng Diyos sa mga leader na ipinupwesto ang kanilang sarili. Kaya diyan mapapansin natin ang galit ng Diyos. Hindi ko sinugo si Simaya para magsalita sa inyo. Kaya itong mga nagtuturo ngayon sa atin, sa mga relihiyon na ating kinabibilangan, kaninong kalooban ng kanilang itinuturo? Turo kaya na galing sa Diyos? O turong distorted? Aral kaya na galing sa Diyos? O aral na gawa-gawa lang nila para papaniwalain ang mga tao sa kanila? Ang sabi pa nga dyan ang sabi ng Diyos pinapaniwala niya kayo sa kasinungalingan, kaya ako, sabi ng Diyos, ang nagsasabing parurusahan ko siya, pati ang mga angkan niya. Kaya ang Diyos ay galit. Isipin nyo, pati sa angkan Kaya pati siguro sa anak ng mga anak niya, sa kaapu-apuhan niya, pagka ikaw ay
ay kumuha ng titulong hindi iyo, inangkin mo ang titulo ng iba, ay may paglalagyan ka. Sana magbago. Hindi natin gusto na hindi tayo natutuwa sa kapahamakan ng taong masama. Nagdaramdaman Diyos sa kamatayan ng taong masama. Kaya itong ating pinag-aaralang ito ay ating ipinararating sa ating mga kapwa-tao. Sapagkat kung tayo ay nasa gawain katulad ng ginawa ni Simaya, may panahon para magbago sa ikabubuti natin at sa ating mabuting relasyon sa Diyos. Sapagkat kung hindi po tayo magbabago at tayo ay nanatili doon sa kasinungalingan, doon sa gawain hindi naman gusto ng Diyos, pati anak ng mga anak natin madadamay sa galit ng Diyos. Ganun ang Diyos eh. Mabait ang Diyos. Banayad sa pagkagalit. Pero pag nagalit ang Panginoon Diyos, sapagkat sa ibinigay niyang pagkakataon para ikay magsisit, magbago, binaliwala mo, hindi mo dininig, ay darating yung parusa. Kakatakot ang parusa pagka ang Diyos po ang naglapat ng parusa. Mga mahal na kapatid. Kaya itong ating pinag-aaralan ito ay mahalaga na makarating sa atin, mga kapatid. Ang mapanghimagsik na espiritu ni Simaya ay naging sagwil para makita niya at maunawaan ang lahat ng mga kabutihan ng Diyos. Kasi ang focus niya nasa kasamaan eh. Kaya ang kabutihan ng Diyos hindi niya na nakita. Ganito rin ang mangyayari sa mga mangangaral na mapanghimagsik sa mga aral ng Diyos. Hindi ba yung pagbabago sa aral ng Diyos, paghihimagsik laban sa Diyos? Yung sasabihin mo na kailangan nakatala kayo rito para maligtas kayo. Nasa Biblia ba yun? Wala yun sa Biblia. Kailangan nakarehistro kayo sa samahang ito para maligtas kayo. Saan sa Biblia mababasa mo yun? Ano yan? Panghihimagsik? Ano yan? Paglaban sa aral ng Diyos yan. Pag lumaban ka sa aral ng Panginoon Diyos, anong katumbas? Pag rebelde sa Diyos yan, masamang kaawayan Diyos. Kaya mga kapatid, ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sana madinig ito ng ating mga kaibigan, mga kaiglesia natin, kakilala. Alam natin tayo po ay nasa panig na hindi naman gusto ng Diyos na doon tayo. Ibig sabihin ko, dapat tayo sa panig ng Diyos. Kung tayo nasa panig na malayo sa Diyos, kontra pa sa Diyos, may panahon para magbago. Iwan yun at magbalik loob sa Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Diyos kahit nakasimpula pa ng dugo ang inyong kasalanan, ay papuputiin ko na katulad ang wika ng niebe o kaya ay ng balahibo ng tupe. Kaya ang Diyos, kapatid na Jeriel, hindi kalaban ng nagbabagong buhay at nagbabalik loob eh. Di ba? Hindi. Alam nyo kapatid na Erning, diyan sa mga binasa nating mga talata, meron talagang mga taong ginagamit din yung salita ng Diyos o di umano sila isinugo ng Diyos, di umano sila ang nakakaalam ng aral ng Diyos. Oho. Pero yung totoo, kasinungalingan naman yung sinasabi, pinipilipit yung salita ng Diyos. Katulad nga niya, si Semaya. Alam niyo, kapag ka ang isang mangangaral na iligaw niya ang tao sa isang maling pagkaunawa, mapaparusahan talaga eh. Ito niyo Siyak yan. yun. Nasabi diyan, no? Hindi ko sinugo si Simaya para magsalita sa inyo. Pinapaniwala niya kayo sa kasinungalingan niya. Sa mga tweet, may mga nangangaral, pinapaniniwala ang tao sa kasinungalingan eh. Maaaring ang ginagamit, kapatid na Erning, ay Biblia. Babasahin yung Biblia. Pero ang mensahe ng Biblia, hindi yun ang nakarating sa tao, kundi yung mensahe niya. Oh, ano ang ginawa ng Diyos diyan kay Shemaya? Ayan, sabi niya, maliwanag yan. Kaya ako, si Yahuwah, ay nagsasabing parurusahan ko siya. Sino? Yung nagpapaniwala sa inyo ng kasinungalingan, di ba? Parurusahan ko siya, sabi. Oh, ano parusa?
Hindi lang siya, pati ang kanya. Kaya ang Diyos pag Angkan. naghugupit, naku, kasama pamilya mong papaluin. Yun ang Ha? masakit. Oo, masakit yan. Kasi nga, yung salita na ginamit, nakapagligaw sa maraming tao. Nailigaw mo yung tao eh. Tayo lang eh, sa Iglesia ni Cristo. Naligaw ang marami sa atin. Oo, ang Iglesia ni Cristo, hinulaan yan eh. Sinasampalatayanan natin yan eh. May sugo, di ba? Pero hindi huling sugo. Pinakain sa Yeah, ating kapatid na yan eh. Si kapatid na Felix Manalo raw, huling sugo. Aba, gamitin natin ang isip natin. Kung si kapatid na Felix Manalo po ay huling sugo, o hindi na natin kailangan si kapatid na Eranio Manalo. Ano exactly. si kapatid na Eranio Manalo? Ano si yung mga ministro at yung kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan nila? Ba't kailangan pa natin yung mga yan? Yung huling sugo, namatay na. Huli na nga eh. Ba't may sumunod pa? Oh, It doesn't ano make ba sense. talaga ang sa inyo? Huling sugo, tapos may kasunod. O sino ba talaga huli? Yan Nililigaw ang ang tao. nililigaw. Nililito nyo ang tao eh. Oo. Kaya, parang si Simaya, sabi nga eh, pinapaniwala niya kayo doon sa kasinungalingan niya. Di ba kasinungalingan yun? Si kapatid na Felix Manalo daw, huling sugo. Kasinungalingan yun eh. Isa siya sa mga sinugo sa mga huling araw. Ayun, pwede yan. Tama Di yun. ba? Tama yun. O kaya, isa siya sa mga isinugo sa mga wakas ng lupa. O yan, pwede yan. Pero yung sabihin nyo, i-claim ninyo, huling sugo si kapatid na Felix Manalo. O hindi na kayo kailangan lahat. O yung mga ministrong nagte-texto dyan, hindi na kayo kailangan. O bakit? Sugo ba kayo? Yung huli, patay na eh. O ano kayo ngayon? O di ba? Yan ang tanong natin. Kaya, iayos yung ipinangangaral sa tao. Baka naililigaw natin ng tao, magagalit ang Diyos sa atin. Kaya ang gusto ng Diyos, yung buong kautusan, di ba yun ang pinag-aralan natin noong nakaraan? Yung Yeah. buong mensahe, lalo na nga pagdating sa kaligtasan, yan ang ituro nyo. Ituro nyo yung buong kautusan, hindi part lang o yung half-truth ang itinuturo. Kailangan yung buo. Katulad niya sa kaligtasan, kapatid na Ernie. Dalawa pala yung uri ng kaligtasan. Ano-ano yun? Yeah. Yung unang kaligtasan, rapture. Kaligtasan yun ng mga tinubos ng dugo ni Yahusha. Yung kaligtasan doong mga ibang tao, yung ibang mga patay na hindi nabuhay sa unang pagkabuhay. Itong ang kaligtasan naman nila, yung kanilang mga gawang nakasulat doon sa aklat ng gawa, bubuklatin yung aklat na yun eh. Bakit pati Yeah. yung aklat ng buhay binuklat kasama doon? Sabi ng binasa natin noong nakaraan. Sapagkat hindi sa ano pa man paraan, hindi ka maliligtas kung hindi ka nasumpungang nakasulat ang pangalan sa aklat ng ano po, kapatid na Erning? Aklat ng buhay. Aklat ng buhay. Kaya bubuksan yung aklat ng mga gawa, yung gumawa ng mabuti, bubuhayin yun para mabuhay. Ano ibig sabihin? Matatala ka dun sa aklat ng buhay. Di ba? Sapagkat mabubuhay ka eh. Hindi saan ka matatala? Sa aklat ng buhay. Pag gumawa ka ng masama, ano mangyayari sa'yo? Bubuhayin ka para parusahan. So, kailan yun? Doon sa araw ng pagkabuhay na maguli ng mga patay sa ikalawang pagkakataon. Oh, kasi yung itinuro sa atin, kapatid na Erning, operetang putol-putol nga kulang. Hindi nyo kasi kinumpleto eh. Kaya ano nasa isip po ng maraming tao ngayon, kapatid na Erning, lalo na yung mga Iglesia ni Cristo. Hindi niya tinuro ng sugo yan. Hindi niya Nako, tinuro ng maliligtas. sugo yan kasi huling sugo na nga eh. Yeah. Sige. Yun ang sinabi sa akin ng ministrong tiniwalag na rin eh. Kung nakikinig ka ngayon, nung nag-usap tayong dalawa, yun ang sagot mo. Hindi niya tinuro na sugo yan. Sabi sa akin, kapatid na Erning. Oo. Ang tanong ko, bakit ito tinuro ni kapatid na Eranio Manalo? Iba yan. Ang dami mo yung palusot eh.
Pagka naipit ka, lulusot ka doon sa kabila, para kang daga. Di ba? Parang mga daga eh. Di ba? Oh. Nakakatwira na lang. Oo, nangangatwiran, mapangatwiran kayo eh. Oh, yan ang nangyayari doon sa iba. Huwag kayo magdaramdam ha. Kami, dito ni kapatid na Erning, ay hindi kami kailanpaman mang-aatake ng inyo. Kundi i-expose natin yung maling paraan at saka maling ah, pagtuturo. Lalo na nga kung ang sinasabi nyo, nadadalan nyo ang tao sa kasinungalingan. Oh, kailangan yung nakasulat. Yung nakasulat, yun ang ituro. Oh, maliwanag yung nakasulat eh. Ang iba sa mga patay hindi nabuhay hanggang makalipas ang 1,000 taon. O di merong ikalawang pagkabuhay, di ba? Yeah. O, merong ikalawang pagkabuhay. At saka isa pa, kapatid na Erning, ang tatayuan ng mga nasa ikalawang pagkabuhay, haharap sila, hindi na po doon sa hukuman ng Kristo. Hindi na. Sa White Oo, Great Throne. oo, sabi nga, doon sa white great throne ng Diyos. O, edi sino na ang haharapan nila ron? Kapatid na Erning. O, di ang Ang Diyos Diyos na si lang. Yahuwah. O, ang hahatol na sa kanila ro si Yahuwah. Kung ikaw, actually sa ibang salin ng Biblia po, kapatid na yan din, nakasulat eh. Kung sila anya'y gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay pa dito sa mundo, kung ano man yung ginawa nilang mabuti dito sa mundo, yun. Yun ang ipangahatol sa kanila. Gumawa ka ng masama, o yun ang ipangahatol sa iyo. So nakatwid, yan ang hindi natin natutunan nun sa iglesia. Hindi man kasinungalingan ng lahat ng itinuro sa atin. Kapatid na Erning, pagka incomplete ang message, hindi natin natanggap ang katotohanan. Hindi, hindi. Hindi natin natanggap So, yun. kung incomplete ang message, maaaring sabihin nating may kasinungalingan. Hindi ba? Kuya, Hindi kasi katotohanan eh. Hindi kompleto eh. May kasinungalingan. Oh. Kaya, naparusahan. mm, Huwag magdaramdam sa atin yung mga dati nating kasama, lalo na po ang pamilya ng kapatid na Eranio Manal. Masakit ang nangyari sa inyo. Pero hindi kaya katulad lang yan nitong si Simaya. Kasi hindi lang naman si Simaya, kapatid na Erning, ang nagkaganyan eh. Pati si David. marami. Oo, Yeah, si David, ang pamilya ni David. At saka ang sa huling matindi kay bahagi niya. David, oo, talagang nagpatayan yung kanyang mga anak. Hindi naging mabuti ang kanilang ang naging relasyon nila sa isa't isa. Ngayon, kami po dito sa Iglesia ni Yahushua, kung meron po kaming masasabi sa inyo na sa paniniwala ninyo ay mali, sabihin niyo po sa amin. Eh, kapatid na Erning, tayo po ba'y nakahandang ituwid? Aba, tayo hindi perfecto. Tayo ay nakahanda Hindi tayong tayo magpatuloy. nagyayabang na mali na, aba, Hindi tayo, pinagpipilitan pa. hindi Oo, tayo absoluto. mali na, pinagpipilitan pa. Katulad nga nung paghuhukom na sinasabi nila na sa paghuhukom daw, sa unang pagkabuhay na mag-uli daw, abay, meron daw apoy na panlipol. O di ba yun ang sinasabi natin noon? Nako, Pagka daw tayo ay umakyat na sa langit, masusunog lahat ng nandito sa lupa. Isipin niyo mabuti. Anong klasing batas yun? Sinunog mo, patay lahat, yung hindi kayaw siya, abo, abo. tapos paglipas sa 1,000 taon, sabi nyo, bubuhayin para sunugin, double jeopardy eh. Di ba? Double jeopardy yan. Pagkasano, sinunog na. Pagkatapos bubuhayin para sunugin pa. Eh, ipinipinta ng Iglesia ni Cristo ang Diyos na napakalupit na Diyos. Ba hindi po. Si Yahuwah ay napakabuting Diyos, napakabait, mapagpaumanin. Actually, yung 1,000 taon, kapag pinag-aralan ninyo, mga Iglesia ni Cristo, pag-aralan ninyo yung 1,000 taon na tinutukoy na doon maghahari ang Panginoong Yahushua, yun po ay pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Yan ang kanyang huling gagawin para ang tao tanggapin siya, tanggapin ang kanyang bugtong na anak at maligtas sa araw
ng paghukom niya o sa araw ng pagbaba ng dagat, ng paglalagay niya ng dagat-dagatang apoy. Gusto ng Diyos ang lahat ng tao maligtas eh. Pero sa Iglesia ni Cristo, pag hindi ka member dito, kaya kapatid na yun, ang nangyari sa kanila, mas mahalaga sa kanila yung organisasyon, no? Yes. Kaysa dun sa mga tao. Oh, mas mahalaga sa kanila yung organisasyon eh. Yung iglesia niya. Kaya tingnan nyo, ano sinasabi ng kanilang mga ministro nila? Yun daw kanilang pinuno, mahal ang iglesia. Ano ba yung tinutukoy mong iglesia, brother? Organisasyon? Yan po ba yung tinutukoy ninyong iglesia? So mas mahal niya yung organisasyon kaysa doon sa mga tao? Ganun po ba? Kasi yung mga tao, pinagtitiwalag niya. Di ba? Ang sarili Yeah. mo, pinagtitiwalag niya. So, para maprotektahan niya yung organisasyon, aba, sa web, sa Sabado at Linggo, makinig kayo kung ano po ang ibig sabihin niyan. Ano ba yung mas mahalaga kay Yahusha? Yung organisasyon? Oo, yung mga tao. Yan ang ating alamin. Di po ba, Yeah. kapatid Erning? Kasi Tama. lumilitaw Diyos sa mga iglesia, ano ba sinasabi pa nung ating dating kapatid, ano? Na mayapa na siya. Oh, huwag kayong aalis sa iglesia. Huwag kayong aalis sa iglesia. Yun ang sinasabi lagi, di ba? Ano po ba nakasulat, kapatid Erning, na dapat ingatan ng mga nandoon sa iglesia? Yeah. Ang dapat ay iingatan ninyo ang inyong sarili, di ba? Ang tao, ang ingatan eh. Yeah, Brother, hindi lang po ingatan. yun. Ano po ang hindi dapat mawala? Yung pananampalataya. Oo, Ayan. Yung ang pananampalataya, pananampalataya. hindi yung membership. Member ka nga. O ang tanong, member ka ng iglesia. O yung sinasabi mong organisasyon. Eh, ministro ka pa nga eh. O nasa kagabi-gabi, nandiyan ka sa club, nandiyan ka sa bar. Meron akong kilalang ganyan ministro, di ko sisiraan lang, pero meron akong kilalang ganyan. Gabi-gabi, nandoon sa bar. Painom-inom. O, gabi-gabi, nandoon sa labas. Ano ginagawa mo doon? Yeah, nasa organisasyon ka. Pero anong klaseng buhay meron? Yan ang tanong. Hindi ba? Tama. Hindi po Kaya, kami maninira. Ito'y katotohanan. Yung nangyayari, yung nagaganap sa paligid natin. Kailangan ng isang tao, mas mahalagang ingatan niya yung kanyang pananampalataya kaysa doon sa kanyang membership sa isang organisasyon o religious organization. Kasi yung membership po, kapatid Nelly, sa religious organization, dali ingatan yan eh. Huwag ka lang pahuhuli. O di ba? May mga kasabihan pa nga. O ito, biruan ninyo. Biruan nating lahat yan bilang mga ministro. Ang sabi yeah. niya, yung ikalabing isang utos. Ano raw yun, kapatid Nelly? Yung mga, Wag, ha? oh, wag Oo, mong kasi aaminin. Huwag kang aamin. Una muna, huwag kang pahuhuli. Sabi, Wag kang pahuli. ikalabing-dalawa, huwag kang aamin. O, di ba? Ikalabing-tatlo daw. Kung umamin ka na, huwag ka naman magtuturo. Wag ka Biro, mandamay. huwag ka mandamay. Biro-biruan ninyo yan eh. Biro-biruan yan ng ministro. O, di ba? Ang tanong ito, bakit merong ganong mga biruan? Kasi yun ang katotohanan nagaganap. Totoo Yun yun. ang Totoo yun. katotohanan nagaganap. Ano malay ng mga miyembro? Hindi nila alam. Basta sa kanila, malinis sa kanya iglesia. Wala pong iglesia sa buong mundo na organized na religion o organized na iglesyang malinis. Wala. Ang Wala. malinis na iglesia, tinulad sa dalagang malinis, wala pa po. Yun, ang bubuo doon, yung mga ira-rapture. Kaya yung Sasalubong. mga ni-rapture, yun ang mga chosen mula doon sa tinawag, chosen, ni-rapture, ipipresenta ng Panginoong Yahusha sa kanyang sarili at ipipresenta niya sa kanyang ama. Yon ang dalagang malinis. Yon ang pakakasalan. Yung mga umakyat doon sa alapaap Yeah. ng Saka bubuo. lang. Yung mga Tsaka dalagang lang, malinis. parang si Simaye, kulang-kulang ay tinuro. O edi kung kulang-kulang, kasinungalingan. Pagkakasinungalingan, pinapaniwala ang tao. Lalo na nga kung tao ng Diyos, bayan ng Diyos. Ayan, sabi niya, parurusahan ko yan. Hindi lang siya,
Buong ang kanya. O ayan, sapul. O di ba? Sakit. Masakit ang mga pangyayaring yan. Bakit po? Hindi ba't minahal naman natin yung angka na yan? Hindi naman natin sila kinamumuhian, kapatid Erning eh. Hindi, Pero hindi. nakikita natin ang nangyari. So, meron tayong natututunan. Katulad ditong pinag-aaralan natin, yung mga binasa natin talata, sinasabi po ng kapatid na Ernie, o ano po ang aral dyan? Ano po ang matututunan natin dyan? Sa naganap sa iglesia sa huling araw, meron po tayong natutunan. Ano yun? Sigurado. Katulad din ang natutunan noon sa mga tinatanong ng kapatid na Ernie kanina. Kanino Yes. naglalagak ng tiwala? Yung mga na kakaroon ng problema sa kanilang buhay, kapatid na Ernie. Sa Diyos. Sa Diyos lang. Opo, kaya nga po dito sa iglesia ni Yahusha, lagi natin sinasabi, hindi ho kami ni kapatid na Ernie nga sosolve ng problema nyo. Di ba? May problema Mismo. kaming amin. Sabi nga let us all work for our own salvation. I will not work for your salvation. Why? Hindi ko po tungkulin yun. Ang tungkulin ko, pronounce the words of God. Sabi nga, i-deliver. Ito po plano ng Diyos. Ito gusto ng Diyos. Yan po tungkulin namin ng kapatid na Erning. Oh, Tama. walang kasinungalingan. Ito po sinasabi. Ngayon, kung meron po kaming mali sa delivery, di tignan nyo, punahin niyo. Kaya nga po ano sabi natin, sa impormasyong namin binibigay, 50% lang ang amin. Ang 50% sa nakinig. Ano yung gagawin nila? Siya sa atin kung ang aming itinuro o isinyer sa inyo ay siya ngang nakasulat. Katulad ng mga taga-Berea, di ba? Kung nakita ninyo, maganda itong sinabi. Hindi lang maganda, nakasulat talaga at may logic at saka sensical. Sasampalatayanan ko to. Yun ang dapat na gawin ng tao, kapatid na Erning. Kapatid na Jeriel, bali ba itong si Simaya, may kalokohan talaga eh. Talagang Mhm. gumawa siya ng sulat, circular eh, pinabasa pa eh. Ah, Mhm. kaso peke yung circular eh, hindi totoo eh. Di ba? Hindi totoo eh. Hindi naalala ko yung circular nang ipatiwalag ako na wag babatiin, ganito. Ang ginamit na talata, ano eh, yung Sa unang ikalawang buwan. buwan, Sa unang unang buwan ba yun? ikatlong Yung buwan yata yun. o yung sa basta nasa Juan, nang sabi wag daw babatiin. Yung mga tinutukoy din yung mga nagtuturong si Kristo ay ano eh, Diyos, di ba? Yes. Hindi, hindi naman tayo ganun eh, ba tayo, kaya parang si Simaya gumawa ng mensahe, ang nilalaman Mhm. naman ng mensahe hindi totoo, kaya naloko niya yung mga Israelite eh. Napaniwala niya, ayaw ng Diyos doon, kaya ang sabi, nagrebelde siya sa Panginoon, ang ginawa niya, pagre-rebelde yun eh, sa Panginoon. Ngayon, kapatid na Jerel, natalakay na natin ang tungkol kay Haring Hezekiah, marami siyang pinagdaanan, no? Si Nehemias, nung i-rebuild yung pader na pangalawa, at saka itong si Jeremias, ano? Punta naman natin Mhm. kaya itong si Josue. Nang pangunahan ng Diyos ang mga Hudyo at lupigin ang siyudad ng Jericho, ano ang iniutos ng Diyos sa kayamanan ng mga Israelita? Ito, basahin natin. Next slide. Ang lahat ng bagay na gawa sa pilak, ginto, tanso o kaya'y bakal ay ihihiwalay para sa Panginoon o kay Yahuwah at dapat itong ilagay sa taguan ng kayamanan ng Panginoon o ni Yahuwah. Yan huy utos ng ating Panginoon Diyos sa mga taga-Israel. Yan ay pagkatapos na kanilang matalo ang siyudad ng Jericho. Ang utos ay lahat ng bagay na gawa sa pilak, ginto, tanso, kaya bakal ay iwalay para sa Diyos yun. At ano dapat gawin? Dapat itong ilagay sa taguan ng kayamanan ng Panginoon. Mayroon palang ingat yaman noon. Ano? Ngayon, yan ang utos. Ngayon, ang tanong natin, kung mayroong mag-iilit o magtatago ng halaga, ano mangyayari? Ito, taas natin ang basa. Ang sabi, lahat ng bagay dapat ibukod eh, para sa Diyos, di ba? Mayroong nagtago, nagbukod, nag-ilit. Ito, sa 18 po, pakibasa natin kapatid na Jeriel.
At huwag kayong kukuha ng kahit anumang bagay na inihandog na ng buo kay Yahuwah. Kapag kumuha kayo ng kahit ano, malilipol kayo at kayo ang magiging dahilan ng pagkawasak na darating sa Israel. Yan, sa Israel yan. Ano? Israel yan. Sinabi ang bilin sa kanila, kapatid na Erning, eh. Huwag Mm. silang kukuha ng kahit anong mang bagay na inihandog na ng buo kay Yahuwah. Yung ating handog, inihandog na ng buo yung kay Yahuwah. Eh. Di ba? Yung mga abuloy natin. Sabi diyan, na kapag kumuha kayo ng kahit ano, malilipol kayo. Yan ang babala ng Diyos eh. Kaya ayon ng Diyos na pakikialaman mo yung inihandog na sa Kanya. Para na Eh, sa kanya. sa Kanya yun eh. Ngayon, yung sa Kanya, yung nalilikom na abuloy, actually kapatid na Erning, kapag pinag-aralan ninyong nakasulat doon sa bagong tipan, nag-abulo yan yung mga unang iglesia, eh, di po ba? Kahit nga Mm. yung kay Sapira, alam na alam nila yung kwento na yan eh. Bakit ba sila nag-abulo yan doon sa panahon ni Ananias at ni Sapira, kapatid na Erning, na yung mag-asawang yun namatay? Para saan ba yung kanilang handog na yun? Ang pinag-uusapan doon, hindi ho eleksyon yun eh. Alam nyo, yung iglesia, pipilipitin yan eh. Ang pinipilipit nila dyan. Yung, gagamitin yung kay Ananias kay Sapira, hindi daw nakipagkaisa. O, di ba? Yun ang Yeah, conclusion yeah. nila. Samantalang, ang pinag-uusapan doon, ibebenta mo, yung mga ari-arian mo, dadalin mo doon sa paanan ng mga apostol. Bakit doon ka sa kaisahan naroon? Sabi ko, nonsense. Hindi naman yun ang pinag-uusapan doon eh. Ano yung pinag-uusapan doon? Magbebenta ka ng ari-arian. So ano yung pinagbentahan, kapatid na Erning? Yun ay Ano po ba ibibigay yung sa pangangasiwa. pinagbentahan? Ano tawag doon sa pinagbentahan? Proceed. Ano po ba Susi. yun? Gulay po ba yun? Pera yun, pera. O pera. Yan. Sa mga tweet, pera pinag-uusapan dyan. Di ba? Doon sa istorya ni Elias Sapira, pera pinag-uusapan dyan. Ibibigay nyo sa paanan ng mga apostol. Ano ibibigay nyo sa pangalan ng mga apostol para kanilang pangasiwan at i-distribute doon sa mga kapatid na nangangailangan. Yung po ba eleksyon? Dadalhin nyo yung mga pinagbentahan nyo, ha? Kung ano man yan, dadalhin nyo rito. Balot po ba yun? Hindi. Pinag-uusapan doon pera. Yung Pera. pinagbentahan. Ano ang ikinip ng mag-asawa? Sabi kasi Aba, hindi daw nakipagkaisa eh. Di ba? Doon nila dinadala yung mensahe doon eh. Dinadala nila doon sa kaisaan eh. Kaya namatayan niya, hindi nakipagkaisa eh. Kanino daw hindi nakipagkaisa? Hindi nakipagkaisa doon sa mga apostol eh. Kaya pag hindi kayo nakipagkaisa sa pamamahala, nako, ayun na. Nandun ganun na sila, naman yung ganun sila. piniipit eh. Nandun na naman yung Bilis. twist. Ay, sabi nga eh, mahilig yung mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa twist and shout. Si twist and Mahilig kayo shout. dyan. Ako din eh, ganun eh. Pare-pareho tayo, kapatid na Erning eh. Yun din tayo nung araw eh. Hindi Ganun tayo natin, nun. twist and shout. Twist, tinitwist yung salita. Tapos, kung mag-texto pa shout, twist and Yeah. shout. Nagpapatawa lang ho kami. Total, may karapatan naman kami magpatawa dahil wala na kaming buhok. Yung kapatid na Erning. Medyo mag-break lang tayo ng konti. May break natin Yeah. yung tunos natin. So, sa mga katwid, yan ang ginagamit nila. No? Naliligaw ang tao dyan eh. Isipin mo, ang mensahe doon, iniiba yung mensahe. Parang ano kapatid na Erning eh, itinitailor doon sa gusto Yeah. nila. O ito pa isa, babanggitin na rin namin dito. Kayo po, punahin ninyo. Puna po ito, puna. Wala masamang pumuna. Yung 10 utos na binigay kay Moises, no po, pagdating ng Panginoong Yahusya, ano ginawa niya kapatid na Erning doon sa 10 utos? Ginawang dalawa. Ginawa niyang dalawa eh. Kaya yung 10 utos, ginawa niyang dalawa. Ano po yung 2 utos na yun, kapatid na Ernest? Aba, yung ibigin ng Panginoon Diyos at saka ang ating kapwa. Oo. Ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip. Yun ang Yeah. number 1. No? Tapos yung pangalawang kautusan, ano po yun?
Ibigin mong iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito yung dalawang utos. Ang buong kautusan, sabi niya, yung 10 utos, nauuwi sa dalawang kautosang ito. So, mula sa 10, ginawang dalawa. Aba, isipin mo ginawa sa atin. Yung 2, ginawa uling 10. O dinagdagan eh. Oo, pinahirap pa eh. 10 utos anya sa ikaliligtas. Aba, alam niyo po ba epekto nun? Pag nasunod ko to 10 utos na to, nasa 10 utos ka na naman. Hindi ba? Maliligtas ako. Isipin niyo ang nagagawa ng twist sa mga salita ng Diyos. Ah, turo natin yung buo. Ano ba talaga ikaliligtas mo? O yan, pag-aaralan natin. Sa araw po ng Sabado at Linggo, ano ba talaga ikaliligtas ng tao? Ano ba ang plano ng Diyos? Yung nakasulat, hindi yung imbento ng mga preacher. Kasi ang mga preacher may kanya-kanyang imbento eh. Hindi ba? Andyan yung, teka muna, alam mo, sasabihin ko, alam mo ako preacher, paano ko kaya mapapasunod tong mga taon to? Paano kaya hindi nila ako kukwestiyonin? Hawa ako ng 10 utos para sila maligtas. Kung mapupuno ninyo yung ika-10 utos doon sa Iglesia ni Cristo, ano po nakalagay, kapatid na Erning? Huwag daw ano? Huwag lalaban sa pamamahala, yung pinakahuli. Yun. Huwag lalaban sa pamamahala. O, sino ba yung pamamahalang tinutukoy mo, brother? Hindi ba ikaw yun? Kaya, ba't di mo pa diniretso? Ang ika-10 utos, huwag lalaban sa akin. Patumpik-tumpik pa eh. Hindi mo na lang diretso eh. Huwag lalaban sa'yo. Na ang ibig sabihin, huwag kang kukwestiyonin. Na ang ibig sabihin, huwag magtatatanong-tanong pa. Di ba? Kaya, Yeah, yan yung obey and sinasabi never ko. complain. Oo. No, obey and never complain. Ba isipin mo? No, obey and never complain. Yeah. Ay, Sipin mo naku, yun? mababasa niyo po ba yan sa Biblia? Yan ay puro pangakit sa tao kung paano mapapasunod sa kanila eh. Hindi ba? Yun. Kaya, anong naipinta? Kasinungalingan. Napapaniwala po ba tao? Aba, opo, ilang milyon Ang kami dami. naniwala dyan. Naniwala ba kayo doon, kapatid na Erneng? Nako, kasama ako doon. Ako. Kasama tayo. Napapaniwala tayo doon. Nako po. Katulad ni, ano yung pangalan nung kanina? Yung kaninang pangalang binabanggit natin. Ha? Yung ano, yung pangulo ng militar ng Assyria. Ito, yung kanina, yung Sinabi, bago. Let's go back to former slide. Go back to the former slide. Go back. Ayun, Shemaya. si Simaya. Yan, di ba? Pag pinapaliwa, Shemaya. Kaya, si Shemaya, pinapaniwala niya yung mga bayan ng Diyos sa kasinungalingan niya. Hindi niya sinabi yung buong katotohanan. So, kasinungalingan na. Yeah. Ito kasi kapatid na Erning, pagka meron kang inumit doon sa katotohanan ng pinasasabi ng Diyos, kasinungalingan na o hindi? Aba, kasi numalingan na yun. Kasinungalingan na. O katulad yan, yung ginawa sa atin. Let's go back, let's go forward again to that former, I just need that name, Shemaya. So, ayan, ano nangyari sa kanya? Naparusahan buo ang kanya. O, di ba ganyan nangyari kay David? O, di ba ganyan din ang nangyari sa panahon natin? Yeah. No. Di ba tayo matututo sa mga pangyayari? Sabi nga, the best teacher is experience, di ba? Yeah. Experience na tayo. Best teacher yan. Matuto po tayo dyan. Kaya, kailan pa man ang mga ministro dito po sa Iglesia ni Yahusha, never nagagawin yung mga bagay na yun. Kaya, kami po open book. Kung meron po kayong puna, meron po kayong tanong, sige po, tanongin ninyo. Wala pong masama doon. Tanongin ninyo po. At kung merong sense yung inyong katanungan, hahanapan natin ng sagot sa nasa Biblia. At kapag nakita natin yung sagot, madali pong turuan ang mga tunay na kay Yahusha. Madaling turuan. Madali tayo Yeah. po kapag may turuan eh. Yeah. Totoo yun.
Ngayon dyan, kapatid na Jeriel, dyan ay utos talaga, huwag kayong kukuha ng kahit anong bagay. Mhm. Inihandog din na sa Panginoon yun eh. Yeah. Ang tanong natin ay, lahat ba ay nakipagkaisa? Basahin natin, next slide, pakibasa natin, Ka Jeriel. Tumayo ka. Sabihin mo sa mga tao na linisin nila ang kanilang sarili para bukas. Dahil ako, si Yahuwah, na Diyos ng Israel, ay nagsasabi, O Israel, may tinatago kayong mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Ako, may tinatago. No? Pero Binago. nakalaan yun na ihandog na buo sa kanya, kay Yahuwah. Hindi kayo hindi kayo makakalaban sa mga kaaway nyo hanggat nasa inyo ang mga bagay na ito. Ako, may Binago. tinatago sila eh. Hanggat nasa inyo, hindi kayo makakalaban sa mga kaaway nyo. Yeah. Yeah. Kaya bukas na umaga, humarap kayo sa akin ayon sa inyong lahi. Ang lahing ituturo kong nagkasala ay humanay ayon sa angkan nila. Ang angkan na ituturo kong nagkasala ay humanay ayon sa pamilya nila. At ang pamilyang ituturo kong nagkasala ay humanay bawat isa. Ang taong ituturo ko na nagtago ng mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin ay susunuging kasama ng pamilya niya. Nakita niyo? Nako. At lahat ng ari-arian niya dahil nilabag niya ang kasunduan ko at gumawa siya ng kahiyahiyang bagay sa Israel. Kaya, kapatid na Ernie, Kaya ang dyan po ay mapapansin natin, doon sa utos ng mga bagay na inihanda na sa Panginoon Diyos, masamang pakialaman. Pero dito ay mayroon silang itinago. Mayroon may nagtago. Sabi, O oo, Israel, may tinatago kayo mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Hindi kayo makakalaban sa mga kaaway nyo hanggat nasa inyo mga bagay na ito. Kaya ang ginawa ng Diyos, humarap kayo sa akin ayon sa inyong lahi. At ituturo niya kung sino talaga ang nagdagbukod, nag-ilit. Parang ista nitong si Ana, ni Ani at saka ni Sapi. Sino yung si Ani at saka si Sapi? Si Ananias at saka si Sapira. yeah. Ay sino ngayon sino itong taong itong nagtago ng dapat na ihandog sa Diyos? Next slide po. Ito basahin natin. Tumagot si Akan. Totoong nagkasala ako kay Yahuwah, ang Diyos ng Israel. Ito po ang ginawa ko. Sa mga bagay na nasamsam natin, may nakita akong isang magandang damit na mula sa Babylonia. Damit lang pala. Bamit ng pal. Pilak na mga 2 kilo. 2 kilo of silver. Kalahati at isang baretang ginto. May isa't kalahating baretang ginto na may Yeah. bigat na kalahating kilo. Naakit ako sa mga ito kaya kinuha ko. Ibinaong ko ito sa lupa sa loob ng tolda ko. Ang pilak ang nasa pinakailalim. Kaya nagsugo si Josue ng mga tao. At patakbong pumunta ang mga ito sa tolda ni Akan. At nakita nga nila roon ang mga bagay na ibinaon. Ang pilak ay nandoon nga sa ilalim nito. Dinala nila ito kay Josue at sa lahat ng mga Israelita at inilapag sa presensya ni Yahuwah. At dinala ni Josue at ng lahat ng mga Israelita si Akan sa lambak ng Akor, pati ang pilak, damit, isang baretang ginto, ang mga anak niya, nako, Nako, mga baka, nako, mga lahat. asno, mga tupa, tolda, at ang lahat ng ari-arian niya. Sinabi ni Jose kay Akan, bakit mo kami ipinahamak? Ayan ang tanong sa kanya, bakit mo kami pinahamak? Yeah, Di ba? dinamay. Ngayon, ipapahamak ka rin ng ipapahamak ka rin ni Yahuwah. Binato ng mga Israelita si Akan hanggang sa mamatay. Binato rin nila ang pamilya niya at sinunog ang lahat ng bangkay at ang kanyang mga ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila si Akan ng mga bato. Nandun pa mga bato hanggang ngayon. At ang lugar na yon ay tinatawag na lambak ng Akor hanggang ngayon at napawi ang galit ni Yahuwah.
O yan, nangyari sa kanya. Isipin niyo kapatid na Jeriel, ano? Mayroon ng utos, ano? Mayroon ng alam silang parusa, pero mayroon pa ring lumabag. Mhm. Bakit may lumabag? Ano ang nag-udyok sa kanya? Gaya ng ating binasa, naakit ako sa mga ito. Ano Sa yung ibang mga salita, nag-aakit? Naakit siya eh. Yung personal niyang pagnanasa. Hindi walang iniwan doon sa asawa nitong si ano eh. Itong si Mrs. Lot. Nasa yeah, daanan ng kaligtasan, lumingon pa eh. Bakit? Sapagkat yung ang kanyang damdamin ay nandoon pa rin doon sa Sodom at Gomorrah eh. Maaaring may naiwanan siya doong mga mahalagang o gamit kaya, o damit. ang isang Naman, bagay pa, naririnig mo kasi, yung apoy, yung bumabagsak di ba? oo, Osyosera, o ayan, osyosera. sera Tumingin. pa. Ayun, Ano kaya nangyayari doon? O, na tumingin. hindi aso. Ayan. Yan ang mga bagay na dapat may... Alam niyo po, itong mga kwento sa Biblia, hindi basta kwento to eh. Sa palagay niyo po ba, pinasulat ito para kwentuhan lang tayo? Hindi. Meron na... Sa ang ating Panginoong Yahushua nga eh, ang paraan ng pangangaral niya, hindi ba kwento? Yeah, Ang parable. tawag doon, parabola eh. Meron siyang mga parabola, meron siyang mga story na hindi naman talaga nangyari pero kapupulutan ng aral. Eh di lalo na itong mga story ng mga unang bayan ng Diyos. Ayan, si Akan. Ano natutunan natin kay Akan? Uy, huwag kang kukuha ng hindi iyo. Hindi naman para sa iyo yan eh. O di ba? Alin po ba yung para kay Yahuwah? Yung inihandog na sa akin, akin yan. Dapat buong-buo niyong ihandog. Huwag niyong kukupitan. Yun ang sinasabi niyan eh. Eh Yeah. ikaw, meron kayong itinatago eh. Nagtatago pa kayo. Ayan. Di ba? Mga ganyan na lang nangyayari. Oh. Hindi sa iyo yan eh. Oh. Lalo na kung ang pinagbigyan, halimbawa, katulad yan, sa Iglesia ni Cristo, huwag kayo magagalit ha. Tinatawag ninyo. Yung nagpapatawag at saka yung tumatawag, kapatid na Erning, parehong may sala yun eh. Di ba? Totoo Oh. yun. Sino ang dapat nating tawaging tagapamahalang pangkalahatan? Si Yahushua. Sino ang tinatawag natin doon sa Iglesia ni Cristo tagapamahalang pangkalahatan? Yung pinuno. Tinanggap ba niya? Tinanggap niya. Binigay ba natin? Binigay natin. Eh para kanino ba yon? Para kay Yahushua. So para kinuha natin kay Yahushua, binigay sa kanya, tinanggap naman niya. Oh, hindi ba ganyan na nangyari? Hindi naman siya ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan eh. Bakit natin tinatawag na tagapamahalang pangkalahatan? Hindi siya natuto Pagkain. kapatid na Ha? Jeriel, hindi natuto kay Gideon, di ba? Si Yan. Gideon, nung sila ay magtagumpay, laban sa kanilang mga kalaban, kahit kukunti sila sa bilang, dahil sa tulong ng Panginoon Diyos, ano, ang sabi ng mga taga-Israel sa kanya, ikaw na maging leader namin at mga anak mo. Ang sagot nitong si Gideon, aba hindi ako. Ang leader Yan. natin ni Diyos. O, Mhm. marunong tumanggi ng titulo na hindi Yan. para sa kanya. Kaya kasi ang problema sa atin eh. Nilikha natin yung mga taong yun, yung sambahayan na yun. Inilagay natin sa pedestal, yung sambahayan na yun. O, nung malagay Idolatry. sa pedestal, sino nagdamdam? Ang Diyos. Bakit? Eh yung ibinigay ng Diyos sa kanyang anak, nakapangyarihan. Sabi nga ng Panginoong Yahushua mismo eh, sa Mateo 28:18. Basahin niyo po yan sa Tagalog. Mateo 28:18. Ang sabi ng Panginoong Yahushua, ang lahat ng kapamahalaan sa langit lupa binigay sa akin. Sa kanya binigay. Lahat ng kapamahalaan. O edi siya yung tagapamahalang pangkalahatan sa langit at lupa, edi lalo sa buong iglesia. O ba't napunta yan doon sa isang tao? Sino nagbigay? O, higit sa lahat, tinatawag nating tagapamahalang pangkalahatan. Kaya, guilty tayo pare-pareho eh. Napahamak yung sambahayan na yon dahil na rin sa kapangahasan natin. At kapangahasan na rin nung pinuno ng kanilang sambahayan na tanggapin yung titulo na yan. Samantalang sabi ni Apostol Pablo, maliwanag, ako'y ginawang ministro nito. Ayan, ginawa siyang ministro eh, ayon sa pamamahalang galing sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ituwid natin yung nasa isip natin. Pamamahala, hindi po tao. Pagka sinabi mong pamamahala,
administration, you can Google it if you want to. What's the meaning of that? It's a system of governing, pamamahala, a system of governance, pamamahala. Ngayon, yung taong nangunguna doon sa system na yon, ang tawag po doon, administrator. Oh. Pero sabi ni Pablo, ako ginawang ministro. Ministro ka. Oh. Ministro or overseer. Pwede natin gamitin yun. Pero yung tagapamahalang pangkalahatan, no. Kasinungalingan na yun. Sapagkat yun, para kay Yahusha yun. Masakit po tanggapin itong aming sinasabi. Lalo na nga, sa umpisa kapatid na Erning, hindi nga natin malaman nung umpisa nating ginagampanan ng tungkulin ito bilang ministro, di po ba? Sa Iglesia ni Yahusha. Paano ba natin sasabihin ito? Na hindi sila magdaramdam, hindi sila masasaktan. Aba kung yun ang iisipin natin, wag masaktan ng tao, sino naman na magdaramdam, kapatid na Erning? Ang Diyos naman ang O ang Diyos magdaramdam. naman. Magdamdam na po yung magdaramdam. Pero ayaw namin pagdamdamin ng Diyos sa aming ginagawang pagsishare sa inyo ng kanyang mga kautusan. Kaya nga nag-aaral tayo ng mga kasaysayan ng mga tao ng Diyos kahit anong pangbuong nung una. Kaya mahalaga ito, may matututunan tayo doon sa mga ginawa nila, no, na tama, at yung ginawa nilang mali, maiiwasan natin. Maiiwasan natin. Ang mahalaga po, dalhin ng tao. Yun naman ang tungkulin ng sugo Di mo ba, kapatid na Erning? Sa hula nakasulat, dalhin ang katwiran sa malayo sa katwiran. Bakit? Para dadalhin ko yung lahi mo. Para madala ng Diyos. Kanino dadalhin ng Diyos? Kay Yahusha. Bakit? Para gawing kawan. Di ba? Followers niya. Pag dinala natin ng tao sa ating sarili, hindi makakarating sa Diyos. Hindi makakarating kay Yahusha. Magdaramdaman Diyos. Nasira yung kanyang layunin. Kaya dito po sa Iglesia ni Yahusha, ang lagi namin pinagdidiinan, hindi kami ang mahalaga. Hindi mahalaga nagtanim, hindi mahalaga nagdilig, ang mahalaga ang magpapalago. Sino yun? Ang Diyos. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo magdadalawang oras na. Tayo ay minsan pang nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos at sa mga kapatid po natin na kasama po nating nagtitiyaga sa ganitong pag-aaral. Lahat ay para po sa kapurihan ng Panginoon Diyos. Manalangin po muna tayo, mga kapatid. Ama namin Yahuwah, maraming salamat po sa iyo. Patuloy mong itinutuwid ang aming pagkakilala at pananampalataya. Ama namin Diyos, ang pagkakaligaw ng marami sa iyong mga tinawag ay bunga po ng hindi namin binuksan ang aming kaisipan. Subalit, ngayon, tinuturuan mo kaming maging bukas ang isipan at tulad po ng mga ipinasulat mong kasaysayan sa panahon ng Apostol Pablo, ang mga taga-Berea. Ama, tulungan mo po na ang kanilang pananaw kapag nakikinig sa mga salitang itinuturo na nakasulat sa Biblia, na siyasatin muna bago po sampalatayanan. Sana ang pananaw na ito'y lumaganap sa lahat ng mga nilikha mong tao na nakikinig sa iyong katotohanan. Na wag po bastang maniniwala, kundi kailangan munang magsiyasat. Magtanong, alamin, basahin ang nakasulat, unawaing mabuti ang iyong mga palatuntunan at bago sampalatayan. Sumasampalataya kami, Ama, na pinagpala mo na kami, binasbasan mo na kami, ikaw ang aming kasama sa buong magdamag na ito. At pagpapalain mo po ang mga taga-subaybay ng programang ito. Nihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid Erning, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan, mga taga-subaybay. Patuloy po kayong sumulat sa amin at patuloy po kayong magtanong upang magkaroon po tayo ng kaliwanagan sa ating buhay.
sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Hindi kami perpekto, ano po? At yung aming sinishare, 50%. Pero sa amin, kapatid Ernie, sa atin 100% na di ba? Pero pag 100%. sinare po namin sa inyo, 50 pa lang yan. Ang ika 50% yung nasa inyo. Uunawain nyo, sisiyasatin nyo. Pag sinampalatayan nyo, yung 50 plus 15 sinare namin, 100 na. 100%. Kaya hindi magiging maayos yung ating pananampalataya. Hanggang dyan, natatapos po ang ating programa. Good night po, kapatid Ernie. Good night po.